Ang problema ho sa Senate President, ginagawa niyang personal lahat. Sabi niya, ito pro-Marcos, anti-Duterte. Ako, pro-bayan. Dapat ganun ang ating paninindigan, dapat ganun ang pananaw eh. Mukhang lihis yung pananaw ng ating Senate President. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Merong statement si Senate President Escudero na parang you're saying na at its core yung articles of impeachment, the move to impeach Sara Duterte, is simply anti-Duterte. How would you respond to this? Ito ay pananagutan. Hindi ito patungkol lang sa iisang tao. Ito po ay patungkol sa lahat ng nasa kapangyarihan. Ito po ay patungkol para tawagin sila, to call them out, and maging responsible sa kanilang mga pagkilos. Hindi ito anti-Duterte. Anti-corruption to. Ito po ay para sa paninindigan, para sa pananagutan. Ang problema ho sa Senate President, ginagawa niyang personal lahat. Sabi niya, ito pro-Marcos, anti-Duterte. Ako, pro-bayan. Dapat ganun ang ating paninindigan, dapat ganun ang pananaw eh. Mukhang lihis yung pananaw ng ating Senate President. Don't play it out. It's not in our face, it's in the face of the country. Hindi kami ang hiniya. Hindi kami ang binastos. Ang binastos ang saligang batas at ang sambayanan. Hindi ho namin binibilang ito na talo kami. Ang natalo dito ang bayan. Ang natalo dito ang katotohanan. Yan ho ang dahilan kung bakit kami ay hindi bumibitaw sa aming paninindigan. Kaya kami nagsumite ng motion for reconsideration upang tawagin ang pansin ng kataas-taasang hukuman na punuan ang kakulangan, na iwasto ang pagkakamali. Yung motion for reconsideration ay hindi ho para pagpuna. Hindi ho ito para itakwil. Ito po ay para tawagin ang kanilang pansin upang magsumamo na bisitahin yung muli yung inyong desisyon na sa palagay namin at inilahad namin sa motion for reconsideration ay mali mula letrang A hanggang letrang Z. Mali. Hindi batay sa katotohanan, kontra sa ebidensya, kontra sa batas, at lalong higit, kontra sa saligang batas. Yung pong debate dun sa Senado, archiving at saka yung outright dismissal, sa inyo po bang tingin, as a lawyer that you are, maliban sa pagiging tagapagsalita ng House of Representatives sa usapin ng impeachment, yun po ba may pagkakaiba? Malaki yung pagkakaiba. Kung iyong naaalala, ang motion ni Senator Soto ay to table it, meaning isa-isang tabi muna. Okay. Again, may motion to dismiss si Senator Marcoleta. Pumasok uli si Senator Cayetano to amend. Gaya nung ginawa niya yung kay Senator Bato na to dismiss. Ang ginawa niya, to amend, at itinasa naman ng Senado, to return, to remand. Ngayon naman, sinabi niya, o wag nating i-dismiss, i-archive natin. O maliit ang pinagkaiba nun. Napakaliit. Although, binigyan ng konting pag-asa yung to archive. Nagkaroon ng isa pang layer eh. Kung itinable lang, kung baliktarin ng Supreme Court at makinig sa amin, at kumatik sa amin, do sa aming motion for recon, ang gagawin lang ng Senado,
is to reconvene and to take up the articles of impeachment. But with the archiving, may layer na naman. Dalawa. Una, kinakailangang may magmosyon sa mga senador to revive or to take it out of archive. The motion is not enough. Kinakailangan pagbotohan. Kung bumoto sila na hindi, to reject, saan na tayo pupulutin? Kangkungan? Then that will now bring us to a constitutional crisis kung hindi susunod. Mahirap pong hulaan ngayon kung anong gagawin nila, na kung sakali na ang mataas na hukuman ay kumatik sa amin at makinig sa aming pagsusumamo. Mahirap sabihin kung susunod sila o hindi. Pero sa naging botohan at sa naging pagkilos ng mga miyembro ng Senado, mukhang mahirap na naman. Kasi 2 layers May motion to revive or to take it out of archive, and second, magbobotohan pa. Kung mag-19 na naman, 1941. So paano na? Constitutional crisis. Sana hindi umabot doon. Attorney, simula February 5 hanggang recently, nagdedebate ang lipunan kung ano meaning ng forthwith. Sa desisyon ng Senado, naipakita, alam pala nilang forthwith Kasi yung salitang forthwith, ang ating saligang batas ay sinadya ng mga bumalangkas nito na maging simple yung salita. Plain language. Hindi kinakailangan ng abogado para maunawaan ang saligang batas. Hindi kinakailangan ipaliwanag ng abogado kung ano ang saligang batas. Isang basa mo lang, maintindihan mo, at talaga namang malinaw. Yung kanilang forthwith noon, ang ibig sabihin pala, 5 months after. Yung executory nila ngayon, madalian. Hindi pa final Mali ang pagkaunawa o hindi nating alam kung talagang mali lang ang kanilang pagkaunawa o sinadya na hindi maunawaan. When we say may possibility ng constitutional crisis, what exactly do we mean? Kasi tayo ay may 3 sangay ng pamahalaan. Hudikatura, ehekutibo, at lehislatura. Yan ay separation of powers, checks and balances. Ibig sabihin, lahat ng sangay ay supremo within their own sphere. Lehislatura sa paggawa ng batas, ehekutibo para ipatupad ang batas, ang hudikaria, judiciary, para to interpret ang batas. Kung ininterpret ng Supreme Court at sinabing ito ang tama, kung ang pinag-uutusan ay ang ehekutibo, kung ang inuutusan ay ang lehislatibo, based on that balance, checks and balances, and separation of powers, dapat sumunod. Okay? Ganon din. Pag may batas na ginawa ang lehislatura, dapat ipatupad ng ehekutibo at dapat panindigan ng hudikaria. Pag isa yan, hindi sumunod, hindi inirespeto yung katatagan ng kada isang sangay, yun yung tinatawag na constitutional crisis. So in effect, with this Supreme Court ruling, parang naisip ko lang, masamang salita pero castrated ang hudikatura. Ito po, nasa aming motion for reconsideration na pinanghimasukan ng kataas-taasang hukuman ang kapangyarihan ng mababang kamara to initiate impeachment proceedings. The House is supreme when it comes to initiation of impeachment proceedings, including promulgation of its own rules. Doon sa 2011 na kaso ni Mercedes Gutierrez,
versus the Committee on Justice. Ang Supreme Court po, iginalang nila yan na they cannot intrude, hindi nila pwedeng panghimasukan yung promulgation power ng mababang kamara. Sa nangyari ho ngayon, sinasabi namin sa aming motion, pinanghimasukan na, inamyendahan pa ang saligang batas. Attorney, sabi mo nga, payak ang pagkakasulat ng Constitution para maintindihan ng lahat. Siguro, ang tatanong ko, diretso, hindi na pagkapaligoy-ligoy. Takot ba yung kampo ng Duterte sa impeachment? Dahil alam naman natin sa impeachment, yan ang isa sa napakadalang na pagkakataon na nababaliwala yung bank secrecy law. Na baka mabuksan doon, ay kahit kung may makita sa bank account ng kung sino man, kahit makalusot sa impeachment court, pero pwedeng mapusasan via ombudsman. Tumpak. Ayaw ng ating pangalawang Pangulo na matuloy yung paglilitis. Pag lumabas ang ebidensya, kahit na yung sinong may kinikilingan, boboto para i-convict. Napakalinaw. Nangyari ho yan sa kaso ni dating Chief Justice Corona. Nung lumabas yung $20 million na deposito, lumabas yung 80 million niya. Ang impeachment to ay isa sa mga exception doon sa bank secrecy law. Ganyan din ho yung nangyari or hindi naman ganun eksakto, yung sa dating Pangulong Estrada, yung second envelope. Kinontra nila yung pagbubukas. In a vote of 10-11. Ano nangyari? People power. People power. So, I think yan ang takot ng kampo ng pangalawang Pangulo. Na lumabas, pardon my language, yung baho. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.